Kahapon, pinatugtog ko sa inyo ang video na ito mula sa isang shopping center sa Melbourne. May nagsasabi sa Werribee ito, iba naman Southland. Hindi ko alam at hindi ko pa ito napuntahan. Pero ito ay mula nung ikadalawa ng buwang ito. Pinatugtog ko sa inyo ang video na ito kahapon. Tingnan niyo ito. Wala kang makikitang Aussie. Sino ang mga taong ito? Well, mga batang galing sa Africa ang mga ito. Naniniwala ako na maraming Sudanese ang dumating sa Australia noong kalagitnaan ng dekada 2000. Kaya mula 1,900 at 79 hanggang 2,007 mga 50,000 Sudanese at Somali ang dumating sa Australia. Kaya mga anak nila ang mga ito. Hindi ko ito inuugnay sa lahi. Malinaw na yon ang pinakakitang-kitang itsura. Pero ang punto ko ay tungkol sa kultura, hindi lahi. Sigurado ako na kung magdadala ka ng mga tao mula Romania, ng mga puting Europeo, o mga tao mula sa ibang kultura, magdadala rin sila ng sarili nilang katangiang kultural. Mayroong magaganda, mayroong hindi maganda. Pero walang makapagsasabi na puro maganda lang lahat. Kailangan mo talagang maging tanga para sabihing puro maganda lang ang nadadala natin mula sa kahit anong kultura. Okay? Wala namang nagsasabi niyan. Pinatugtog ko na yung video kahapon. Tingnan mo naman itong bagong ulat. Umani sa mga puting Australiano sa Sydney at Melbourne habang dumarami ang mga migranteng lumilipat sa mga lungsod. Nangyari na rin ang ganitong kwento sa ibang lugar noon, sa London pa nga, sa lahat ng lungsod. Narito ang maikling buod na nangyari sa London. Kaya alam mo na kung anong mangyayari sa Sydney at Melbourne. Mangyayari ito. Ito mismo ang paulit-ulit kong sinasabi sa loob ng 4 o 5 taon. Na kung ano man ang nangyari sa London, ay mangyayari rin sa harap ng ating mga mata sa Melbourne at Sydney at iba pang malalaking lungsod sa kanluran. Batay sa senso noong 2021, kaya hindi na rin bago yon. 5 taon na ang lumipas. Doon ko rin sinimulang obserbahan ng London at madalas nang pumunta ron. Pumunta ako roon noong 2021, 2022 at 2023. Ang unang beses kong pumunta sa London ay noong 2017 at doon ko nakita ang tunay na multiculturalism sa totoong buhay. At sabi ko sa sarili ko, ay grabe, ito pala ang ibig nilang sabihin sa multiculturalism? Akala ko dati na ang meron sa Australia ay multiculturalism, na may ilang Chinese takeaways, Indian restaurants at kayo manggi ako. At karamihan na nakikita ko ay Australian pa rin. Sige, Australian. Hindi ito yung parang pinahina na kultura, kundi karamihan ay Australian na may ugat na British. Yan ang nakita ko. Akala ko yun ang kahulugan ng multiculturalism. Pero nung pumunta ako sa London noong 2017, nakita ko ang buong mga kapitbahayan na hindi mo aakalain na British. Kaya sabi ko na ako, hindi maganda yan. At hulaan mo kung ano. Sinikap kong manatili hanggat kaya ko sa mga puting komunidad sa Inglaterra dahil gusto kong maranasan ang kulturang Ingles, hindi Bangladeshi o Pakistani. Kung gusto ko ng kulturang iyon, pupunta ako sa Pakistan. Tingnan mo ito. Ayon sa senso noong 2021, 53.8, kaya kalahati lang ang mga taga-London ang nagpakilalang puti, na umaabot sa humigit kumulang 3.2 milyong tao. Ito ay bumubuo ng 36.8%. Kaya kahit sa mga puti na yon 3, 17% lang sa kanila ang mga puting Briton, at 17% ay iba pang puting Europeo. Noong 2011, nasa 60% sila. Kaya tinatawag ang phenomenon na ito na white flight. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung anong nangyayari kapag nagkakaroon ng white flight. Ito ang East London, na ngayon ay puno na ng Bangladeshi. Parang Bangladesh na rin ang itsura. Sino mag-aakala na kapag nagdala ka ng tao, dala rin nila ang kultura nila? Sino bang mag-aakala? Wala ka talagang makikitang puti. Mangyayari rin ito sa Melbourne at Sydney. Hindi ko mapapakita sa iyo kung gaano kalinis ang kalsada sa Melbourne gamit ang kamera. Kasi malalaman mo kung saan ako nakatira. At alam mo, gustong-gusto ng mga jihadi na makuha ang impormasyong yon. Pero tingnan mo to. Maniwala ka ba dito? Mangyayari ito sa Melbourne at Sydney. London ito mga pare. Karaniwang araw lang talaga. Tingnan nyo, ganito ang London pagkatapos ng Eid. Galing pa to nung nakaraang taon. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo ang tambak ng basura. May isang puting lalaki na nagvi-video habang dumadaan. Tapos sabi niya, Diyos ko, anong nangyari? Anong nangyari?
Kapag iniisip natin ang London, ganito ang naiisip natin. Sa totoo lang, hindi. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang magagandang lugar sa London, kahit mukhang pangit na ang sentro nito ngayon. Sorry talaga, totoo yan. Ano gusto mong gawin ko? Tingnan mo to, ilagay ko ang sentro ng London. Tingnan mo kung ano ang lumabas. Kaguluhan, anarkiya. Tingnan mo to. Tingnan mo, nangyayari sa London. Parang ano ba yan mga tol? Seryoso. Gets nyo na siguro ang punto ko. Mangyayari rin to sa malilinis na kalsada ng Melbourne at Sydney. Basahin ko ang ilang estadistika. Umaalis ang mga Australiano sa Sydney at Melbourne papunta sa ibang bahagi ng bansa dahil sa record na taas na imigrasyon sa ilalim ng pamumuno ng Labor. Sa taong pinansyal ng 2024-2025 mula ika-1 ng Hulyo. 2024 hanggang ika-30 ng Hunyo. 2025, mahigit 33,000 residente ang umalis sa Sydney. Kaya 33,000. Karamihan ay mga puti dahil hindi na nila matiis ito. Isa pa yan sa kakaibang phenomenon na napansin natin sa mga puti. Umalis sila sa mga lugar ng imigrante, lumipat sila sa mga lugar ng puti, tapos ginagawa rin nila iyong makakaliwang bulok na lugar. Lagi ko napapansin sa Amerika, maraming makakaliwa lumilipat sa pulang estado. Tapos ginagawa nilang asul, parang walang sense. Kaya yun, mga 33,000 kataong umalis sa Sydney, at 8,500 naman ang tumalikod sa Melbourne, at pati ang Adelaide, Hobart, Darwin at Canberra ay nakakaranas din ng negatibong internal migration. Inilahad ng Australian Bureau of Statistics noong nakaraang linggo, na ito ay datos mismo ng gobyerno. Kaya umalis ang mga Aussie sa ating pinakamagagandang lungsod, Melbourne at Sydney. Wala akong masamang ibig sabihin laban sa Perth, Adelaide, Brisbane o Gold Coast na paborito ko. At syempre, Hobart. Hindi ko nakalimutan yon. Oh, Launceston. Sa palagay ko, kahit taga Tasmania ay walang interes sa Launceston. Hindi lang umalis ang mga Aussie sa magagandang lungsod. Nagbabayad pa sila para dito. Tingnan mo ito. Nagagalit ang mga Aussie, hindi yung tipong Allahu Akbar dahil tinutulungan ng gobyerno ang 50,000 imigrante na makabili ng bahay. 50. Libong bagong dating na mga migrant ang binibigyan ng tulong ng gobyerno para makabili ng bahay. Kaya mag-ingat kayo dito. Umalis sa mga Aussie sa kanilang mga bahay at syempre, ibinibenta nilang mga ito sa merkado. Binili ito ng mga imigrante gamit ang pera ng ating mga nagbabayad ng buwis. Kaya napalitan ka na, tapos ikaw pa ang nagbayad. Hindi ba't nakakagulat yon? Araw-araw nagagalit ang mga Australiano dahil halos 50,000 imigrante sa loob ng wala pang 3 taon ang nabigyan ng tulong ng gobyerno para bumili ng bahay sa gitna ng krisis sa pabahay. Kinumpirma noong nakaraang linggo ng Housing Australia na simula kalagitnaan ng 2023, 48,000 permanenteng residente ang nakinabang sa programang may 5% deposito kahit hindi pa sila mamamayan ng Australia. May permanent residency na sila na kailangang panatilihin ng 4 hanggang 5 taon bago mag-apply bilang mamamayan ng Australia. Sa Amerika, ito ay katulad ng green card holder. O sa UK naman, ito ay ILR o Indefinite Leave to Remain. Sinamantala nila ang 5% deposit scheme na ginagarantiyahan ng gobyerno para matulungan ng mga first home buyer na makaiwas sa lender's mortgage insurance at makabili ng bahay gamit ang mas maliit na deposito. Kaya sa Australia, kailangan mo ng 10 hanggang 15% na deposito kung gusto mong bumili ng bahay. Pero hindi sapat ang dami ng bahay na ginagawa natin kumpara sa dami ng mga taong dumarating. Kaya nagkaroon ng kakulangan sa pabahay na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bahay. Nag-isip ang gobyerno ng solusyon. Ang mga first-time home buyers ay magbibigay lang ng 5% deposito at kami ang garantor kung hindi nila mabayaran ang mortgage. Gobyerno sa sala ng bayad. Karaniwan, kung 5% lang ang ibabayad mo, kailangan mong magbayad ng lender's mortgage insurance, dagdag gastos pa ito. Pero dahil garantor ang gobyerno, nakakatipid ka na. Maiisip mong ginagawa ito ng gobyerno para sa mga ipinanganak na Australiano na hirap bumili ng bahay dahil iba ang kultura nila kumpara sa Amerika kung saan hinihikayat ang pagiging negosyante. Ang pangarap ng mga Australiano ay makabili ng bahay. Sa papel, pangalawa sa pinakamayaman sa mundo ang mga Australiano dahil nakatali sa ari-arian na kanilang yaman at patuloy na tumataas ang presyo nito. Sa palagay ko, ang karaniwang Australiano ay may halagang mga 2 o 300,000 na malaki talaga.
Mas mataas tayo kaysa sa Amerikano, Briton at Pranses. Sa alam ko, Luxembourg lang mas mataas. Pero luma na ang balitang yan. Huwag magpaloko sa estadistikang yan. Hindi rin makabili ng bahay ang kabataan. Patay na pala ang pangarap ng mga Aussie. Sige. Sa tingin mo ba gagawin ng gobyerno yan para matulungan ang mga ipinanganak na Australiano na magkaroon ng sariling bahay at matupad ang pangarap ng mga Australiano? Pero hindi. Gumawa sila ng programa na inaabuso ngayon ng mga imigrante na sila rin ang isa sa mga dahilan ng krisis sa pabahay. Hindi naman sila ang buong dahilan, pero bahagi sila nito. Kaya kahit gaano mo pakaputan ng gobyernong ito, kulang pa rin. Sige, hindi ako politiko. Wala akong mga solusyon. Hindi ako magbibigay sa inyo ng mga solusyon. Maraming taong nagsasabi, oh, puro ka lang turo ng mga problema pero wala ka namang solusyon. Hindi ako binabayaran ng kalahating milyong dolyar o binibigyan ng datos para magbigay ng solusyon. Sige. Pero kitang-kita ko na ang nangyayari ay hindi para sa kapakanan ng Australia o ng mga karaniwang Australiano. Nakikita kong sinusundan natin ang direksyon na tinahak ng UK mga 20 hanggang 30 taon na ang nakaraan. Binababahan nila ang Australia na murang manggagawa mula sa ikatlong mundo. Hindi mo talaga sila masisisi. Sige, hindi ko sinisisi ang mga Indian sa pagdating nila. Sige, ibang-iba talaga ang lipunan sa India. Noong nakaraang taon, isinara ng Australia ang daan-daang peking paaralang itinayo ng mga Indian. Ibang kultura nila. Mumbai. Pamilyar ka ba sa Mumbai? Pinagdatawanan pa nila yan sa mga Bollywood movies. Sa Mumbai, kanya-kanyang lamangan ng buhay. May underworld sa Mumbai, laganap ang pandaraya at kahina-hinalang tao. Hindi ito laban sa mga karaniwang Indian dahil may mabuti at masama kahit saan. Pero kapag lumuwag ang batas, sino ang aabuso? Yung mga kahina-hinalang tao na yon, karaniwang Indian ang nabibiktima nila. Maraming mga visa agency ang nagsusulputan kahit saan sa India, pati na rin sa Australia. Pero gaya ng sabi ko, hindi sila ang dapat sisihin. Ang dapat sisihin ay gobyerno natin sa paglian ng ganitong kondisyon at pagpapabayaan na pagsamantalahan ng Australia ng mga internasyonal na kriminal. Oo, kailangan natin na isang talagang right-wing na gobyerno. Isang matinding hard right na gobyerno na isang hakbang na lang mula sa far-right. Walang karahasan o malulupit na hakbang. Kailangan natin ng patas pero matatag na aksyon. Hindi tayo dapat umatras. Hindi natin dapat suportahan ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapatay nila ang Australia.